Ang di nakikitang gulong ng karma ay umiikot ngayon. Tahimik na tinutuwid ang timbangan ng katarungan pabor sa iyo. Kapag may taong gumawa ng masama sa iyo, nanakit sa iyo, o sinubukang sirain ang iyong kapayapaan, ang universo ay palihim ng kumikilos para itama ang lahat. Hindi makakatakas sa kapalit ng kanilang mga ginawa ang mga taong naging sanhi ng iyong sakit. Unti-unti nang lumilitaw ang mga palatandaan sa paligid mo, mga hindi inaasahang pagbabago sa kapalaran, bigla ang balakid sa landas nila, at mga mahiwagang oportunidad na sa iyo naman bumubukas. Hindi ito basta-bastang mga pagkakataon. Ito ay mga bakas ng karma sa kwento ng iyong buhay. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 5 hindi mapag-aalinlangang palatandaan na kumikilos na ang karma pabor sa iyo, at kung paano malapit ng harapin ang iyong mga kaaway ang bunga ng kanilang ginawa. Madalas hindi napapansin ang mga palatandaang ito, pero kapag nakilala mo na sila, hinding-hindi mo na muling titingnan ang sitwasyon mo sa parehong paraan. Mahalaga na huwag mong laktawan ang alinmang bahagi ng video na ito. Kung kapos ka sa oras, panoorin mo ito sa 1.5 beses o 2 beses ng speed, dahil maaring baguhin ng impormasyong ito ang pananaw mo sa mga hamon na kinahaharap mo ngayon. Simulan na natin ang unang malinaw na palatandaan na kumikilos na ang karma ay nagaganap mismo sa harap ng iyong mga mata. Bagamat maaring hindi mo pa ito nadudugtong-dugtong, napansin mo na ba kung paano parang hindi na makabuelo ang taong nanira sa'yo? Parang palagi silang sumasalpok sa mga di nakikitang pader saan man sila lumiko. Yung promosyon na pilit nilang kinukuha, iba ang nakakuha. Ang dati hambog nilang posts sa social media, bigla na lang natahimik. Ang relasyong ipinagyayabang nila, ngayon ay tila nauuga. Nakakatawa kung paano kumikilos ang karma, parang cosmic na komedya na may perpektong timing. Isang araw, nasa tuktok sila dahil sa kasamaan nila, at kinabukasan, naiipit sila sa traffic habang ikaw ay malayang nakakalusot sa express lane. May kakaibang sense of humor talaga ang universo. Pero heto ang mahalaga, hindi lang ito basta malas. Kapag kumilos ang karma, lumilikha ito ng mga natural na balakid sa landas ng mga taong gumawa ng mali sa'yo. Yung boss na kumuha ng kredito para sa trabaho mo, bigla na lang nasa ilalim ng mata ng mas mataas na pamunuan. Yung kaibigan na nagkalat ng taismis tungkol sa'yo, baka siya na ngayon ang may pinagtatakpan na lihim na unti-unting nabubunyag. Ang partner na nagtaksil sa tiwala mo, maaring makaranas ng hindi inaasahang problemang pinansyal. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng unang palatandaang ito ay dahil kakaiba ang pakiramdam ng mga balakid na ito sa mga taong nanakit sa iyo. Hindi ito katulad ng ordinaryong pagsubok. Kapag pangkaraniwang malas lang ang tumama sa isang tao, madali nila itong binabalewala. Pero kapag ang karma na ang naghatid ng kapalit, may hindi maipaliwanag na pakiramdam, parang may bumubulong na may dahilan kung bakit ito nangyayari. Nakita ko na mismo itong mangyari sa isang katrabaho na sinadyang sirain ang proyekto ng isa pa naming ka-team. Sa loob lang ng ilang linggo, ang sarili niyang proyekto ay unti-unting nagkandaletse-letse sa parang tila imposibleng mangyari. Mga mahahalagang file, bigla na lang na-corrupt. Mga meeting, na schedule, habang siya'y naka-leave. Mga kliyente, biglang gustong lumipat sa ibang empleyado. Kung titingnan ng paisa-isa, parang mga random lang na aberya, pero kapag pinagsama-sama, malinaw na senyales ito ng karma na kumikilos. Ngayon, hindi ko sinasabing dapat mo itong ipagdiwang. Hindi iyon ang layunin ng karma. Ang universo ay hindi isang personal mong paghihiganti system. Isa itong likas na puwersa ng pagbabalanse.
Kapag napansin mong nangyayari ang mga ganitong bagay sa taong nanakit sa iyo, ang pinakamalusog na tugon ay hindi kasiyahan, kundi pagkilala. Sabihin mo lang sa sarili mo, naiintindihan ko kung ano ang nangyayari. Ang pinakamakapangyarihang paraan para kilalanin ang unang palatandaang ito ay ang tahimik na pagmamasid ng hindi nakikialam. Kapag ang taong nanakit sa iyo ay biglang natapilok ng tadhana, pigilan mo ang sarili mong ipamukha iyon sa kanila o ipaalala kung bakit iyon nangyari. Tahimik mo lang kilalanin na nagsisimula ng bumalansi ang timbangan ng universo. Tandaan mo, hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik. Hindi nagpaparusa ang universo. Pinapanumbalik lang nito ang balanse. At kapag ikaw ay nasaktan, ang makitang bumabalik ang balanse ay maaaring maging unang senyales ng paggaling na may hustisya sa mundong lagpas sa kayang ipatupad ng tao. Yan ang dahilan kung bakit ang mga hindi inaasahang balakid sa landas ng mga kaaway mo ang unang makapangyarihang palatandaan na kumikilos na ang karma pabor sa iyo. Ngayon, napansin mo na ba na pagkatapos kang saktan ng isang tao, bigla namang may magandang nangyari sa buhay mo? Hindi iyon basta simpleng pagkakataon. Iyon ang pangalawang makapangyarihang palatandaan na kumikilos ang karma sa panig mo. Naalala ko si Maria, sinabotahe ng katrabaho niya ang proyekto niya, kaya hindi siya na-promote. Lubos siyang nadismaya, kinuwestiyon ang sarili niyang kakayahan at halaga. Pero makalipas lang ang 3 linggo, tumawag ang isang recruiter na may alok mula sa isang mas magandang kumpanya. Mas mataas ang sweldo at mas malaking posisyon kaysa sa sanay matatanggap niya sa dati niyang trabaho. Ang dating katrabaho niya, nananatili pa rin sa parehong posisyon. Pinapanood si Maria habang unti-unting umaangat sa tagumpay. Tumatagos sa marami sa atin ang kwentong ito. Dahil lahat tayo ay may karanasang tila sinaraduhan ng pinto. Pero mas maganda pala ang bubukas pagkatapos. Kapag nakita ng universo na ikaw ay hindi patas na tinrato, madalas itong lumilikha ng bago at mas maayos na daan patungo sa tagumpay. Mga daang hindi mo man lang naisip noon. Ang koneksyon sa pagitan ng mga naging kawalang katarungan noon at ng mga biyayang dumarating ngayon ay hindi basta-basta aksidente. Ito ang paraan ng karma para ibalik ang balanse sa iyong buhay. Ang pagkakaibigan na natapos ng masakit, bigla kang makakakilala ng taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ang oportunidad na inagaw sa iyo noon, ibinabalik sa ibang anyo, madalas ay mas maganda pa. Ang kamangha-mangha ay kung paanong ang mga positibong pagbabagong ito ay dumarating mismo sa panahong pilit isinara ang mga lumang pinto. Para bang planado ang timing at sa maraming paraan, ganoon nga. Ang universo ay may maingat na talaan at kapag may kumuha ng hindi patas mula sa iyo, madalas itong ibinabalik ng universo, may kasama pang tubo. Pero paano mo malalaman kung ang isang magandang bagay ay simpleng swerte lang o gantimpala mula sa karma? May mga banayad pero malinaw na kaibahan. Ang random na swerte ay tila walang kaugnayan sa mga nakaraan. Pero ang karmic rewards ay may kakaibang pagkakatugma sa mga pinagdaanang sakit. Dumarating ito sa mga bahagi ng buhay mo kung saan ka dating nasaktan. At madalas ay masigit pa sa nawala sa iyo ang kapalit. Marami ang nahihirapang tanggapin ito. Nakakaramdam sila ng guilt kapag may mabuting nangyari matapos silang saktan ng iba. Napapaisip sila kung sila ba'y nakikinabang sa paghihirap ng iba. Pero heto ang katotohanan. Ang pagtanggap sa mga biyayang dala ng karma ay hindi nangangahulugang nais mong mapahamak ang iba. Ibig sabihin lamang nito ay hinahayaan mong ibalik ng universo ang mga bagay na inalis sa iyo. Kapag dumating ang mga positibong pagbabagong ito,
yakapin mo ng buo. Hindi ikaw ang dahilan ng mga balakid sa buhay ng mga nanakit sa'yo. Ikaw lang ang nanatiling may dignidad habang tahimik na inaayos ng universo ang balanse. Ang mga desisyon nila ang lumikha ng kapalit. Ang pagtitimpi mo ang lumikha ng oportunidad. Ano ang pinakatotoong palatandaan na ang mga pagbabagong ito ay galing sa karma at hindi basta aksidente? May dala itong pakiramdam na parang natapos ang isang kwento, isang hustisyang hindi kayang dalhin ng simpleng swerte. Kung napapansin mong may mga positibong pagbabagong dumarating sa buhay mo, matapos kang saktan ng iba, huminto ka saglit at kilalanin ang makapangyarihang senyales na ito na kumikilos ang karma para sa iyo. At kung nakakatulong sa iyo ang pag-unawa sa mga palatandaang ito, pindutin mo na ang subscribe button ngayon para hindi mo mamiss ang iba pang insights na maaring baguhin ang pananaw mo sa mga hamon sa buhay. Ngayon, balik tayo sa video. Napansin mo na ba kung paanong ang katotohanan ay laging lumilitaw kahit gaano man ito tinatago? Ang kahangahangang bagay na ito ay ang ikatlong hindi mapag-aalinlangang senyales na kumikilos ang karma sa likod ng eksena, pabor sa'yo. Kapag nagsimula ng baguhin ng karma ang iyong social landscape, may isang kamanghamanghang bagay na nangyayari. Nagbabago ang pananaw ng mga tao sa paraang hindi mo kayang planuhin. Ang taong dating ginawang kontrabida ka sa mata ng iba. Ngayon, siya naman ang unti-unting nasusuri ang pagkatao. Samantalang ikaw, unti-unti kang nakikita sa mas positibong liwanag, madalas kahit hindi mo kailangang magsalita para ipagtanggol ang sarili mo. Ang pagbabagong ito sa mga ugnayang panlipunan ay nangyayari ng sobrang natural na parang mahika. Naalala mo ba yung katrabaho mong nagpakalat ng tsismis laban sa'yo? Bigla na lang, kinukwestiyon ng ibang kasamahan niya ang kanyang kredibilidad. Yung kaibigang nagtaksil sa tiwala mo. Unti-unting nagkakaproblema ang iba pa nilang relasyon. Yung kamag-anak na hindi makatarungang ibinuntun sa iyo ang sisi. Ngayon ay napapansin na rin ng iba ang mga butas sa kanilang mga kwento. Ang dahilan kung bakit napakamakapangyarihan ng karmic sign na ito ay dahil hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo o ituwid ang maling akala ng iba. Ginagawa ng universo ang mabibigat na hakbang para sa iyo. Ang mga taong dating naniwala sa pinakamasama tungkol sa iyo ay bigla na lang nakakakita ng bagong impormasyon o mismong nasasaksihan ang mga kilos ng taong iyon na nagpapaisip sa kanila kung tama ba talaga ang kanilang paniniwala. Kamangha-mangha rin ang sikolohiya sa likod ng pagbabagong ito. Kapag masama ang pagtrato ng isang tao sa iba, bihira itong limitado sa iisang biktima. Sa kalaunan, lilitaw at lilitaw ang kanilang tunay na ugali sa lahat. Para silang may maskarang dahan-dahang nahuhubad at nahahayag ang totoo nilang pagkatao. Mas nakakagulat pa, ang dating mga kakampi ng taong nanakit sa iyo ay maaaring biglang mag-reach out sa iyo. Yung mutual friend na pinanigan sila noong may alitan kayo. Maaaring biglang mag-message sa iyo para aminin na mali ang kanilang paghusga. Yung katrabahong umiwas sa iyo dahil sa office drama, maaaring yayain kang magkape para magkaayos. Kapag nangyari ang mga pagbabagong ito, ang pinakamalaking hamon ay kung paano ito haharapin ng may grace at hindi mayabang. Hindi layunin ng karma ang maghatid ng paghihiganti.
layunin nitong ibalik ang katotohanan at balanse. Ang pagtugon mo sa mga pagbabagong ito ng may dignidad at hindi ng may "sabi ko na nga ba" ay patunay na karapat-dapat ka sa hustisyang natatanggap mo mula sa universo. Ano ang dapat mong gawin kapag nagsimulang kilalanin ng iba ang totoo mong pinagdaanan matapos kang pagdudahan noon? Tanggapin mo ang kanilang pagkilala ng may kababaang loob, pero huwag mo itong gawing batayan ng iyong paggaling. Ang tunay na paghilom ay nagmumula sa loob, hindi sa pag-aproba ng iba. Ang universo na ang bahala sa bahagi ng hustisya. Ang tungkulin mo ay ang magpatuloy ng may dignidad. Ang pagbabagong ito sa mga ugnayan ay marahil ang pinakakapanapanabik na senyales ng karma na kumikilos para sa iyo. Dahil pinapatunayan nito ang alam mo na sa simula pa lang na ang katotohanan ay hindi kailanman maitatago habang buhay. At kapag ito'y lumitaw, hindi nito kailangan ng tulong mo para kumalat. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito at nais mong suportahan ang channel, maaari mong pindutin ang thanks button sa ibaba ng video na ito. Ang suporta mo ang tumutulong para maipagpatuloy pa namin ang pagbabahagi ng mga ganitong insights na maaaring baguhin ang pananaw mo sa mga hamon sa buhay. Tuloy tayo sa ika-4 na senyales na kumikilos ang karma para sa iyo. Ang ika-4 na senyales ng karma na aktibong gumagana sa iyong panig ay marahil ang pinakamasalimuot pero madaling mapagkamalang wala ang mahiwagang pagbabago sa loob ng iyong sarili, kahit na may mga panlabas na problema pa ring umiiral. Ang senyales na ito ay hindi dumarating na may malalaking palatandaan o selebrasyon. Ibinubulong ito sa iyo sa mga tahimik na sandali. Kapag bigla mong napagtantong ang sakit na dati mong pasan, ay tila nawalan na ng talim. Ang panloob na pagbabagong ito ang pinakamahalagang regalo ng karma, habang abala pa rin ang mundo sa pagharap sa mga bunga ng nangyari. May bahagi sa loob mo na tahimik na nagsisimulang maghilom, kahit wala pang pag-amin, paliwanag, o resolusyon mula sa labas. Maaaring hindi kailanman humingi ng tawad ang taong nanakit sa iyo. Pero sa hindi maipaliwanag na paraan, natututo kang bitawan ang bigat ng hinanakit na matagal mong kinarga. Balikan mo ang naramdaman mo noong bago pa lamang ang pananakit. Ang paulit-ulit na pag-ikot ng alaala sa isip mo. Ang naglalagablab na galit. Ang mga gabing hindi ka makatulog. Ngayon, ikumpara mo yon sa nararamdaman mo sa kasalukuyan. Bumaba na ba ang bigat ng emosyon? Kaya mo na bang balikan ang nangyari nang hindi muling lumulubog sa parehong sakit? Ang banayad na pagbabagong ito ay tanda na kumikilos na ang karma. Ibinabalik ang iyong panloob na kapayapaan habang sabay na inaayos ang panlabas na sitwasyon. Ang kahanga-hanga sa pagbabagong ito ay hindi ito nakadepende sa pag-amin ng iyong kaaway o sa anumang parusa sa kanila. Hindi nakatali ang iyong paghilom sa pagdurusa nila o sa kanilang pagkaunawa. Sa halip, ang pananaw mo ay unti-unting lumilipat mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging nakaligtas at sa huli nagiging tagapagbago.
Ang panloob na kapayapaang ito ay lumilitaw sa mga praktikal na paraan. Mapapansin mong mas maayos ka nang natutulog, mas madalas nang tumatawa o muling natutuwa sa mga simpleng bagay. Ang mga proyektong dati nakaka-overwhelm ay tila mas madali ng hawakan. Ang mga relasyong naapektuhan ng emosyonal mong pinagdadaanan ay nagsisimulang muling lumago habang bumabalik ang iyong enerhiya. Upang alagaan ang lumalalim mong kapayapaan, maglaan ng oras sa maliliit na pasasalamat sa mga bagay na nananatiling maganda sa buhay mo. Magsagawa ng mga gawain na nagpapaalala sa iyo kung sino ka bago ka nasaktan. Muling makipag-ugnayan sa mga bahagi ng sarili mong natabunan ng bigat ng nakaraan. Ang mga simpleng hakbang na ito ay lalong nagpapalakas sa proseso ng karmic healing na nagsimula na. Ang kaibahan sa pagitan ng lumalalim mong katahimikan at ng kaguluhang nararanasan ng nanakit sa iyo ay nagiging mas kapansin-pansin. Habang unti-unti mong natatagpuan ang sarili mong kapayapaan, sila na may lalong nalulugmok sa gulo. Hindi dahil ginusto mo yon, kundi dahil ang karma ay likas na nagdadala ng panloob na pagkagulo sa mga taong sumira ng kapayapaan ng iba. Ang panloob na pagbabagong ito ay hindi lamang tanda ng karma. Ito mismo ang layunin ng karma. Ang hangarin ng universo ay hindi lang parusahan ang mga nananakit, kundi buuing muli ang mga nasaktan. Ang pagbabalik ng iyong kapayapaan ay patunay na tinutupad na ng karma ang pinakamalalim nitong layunin sa buhay mo. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang ikaapat na senyales na ito ay dahil ibinabalik nito ang kontrol sa iyong sariling kamay. Maaaring may mga panlabas na isyong patuloy na lumulutang, pero ang panloob mong mundo ay nagsimula ng maghilom. Ito ang pinakadakilang regalo ng karma. Hindi ang makita ang paghihirap ng iba, kundi ang mahimalang mabawi mo ang sarili mong kapayapaan, kahit ano pa ang gawin o hindi gawin ng iba. Tandaan mo ito. Ang tunay na karma ay hindi ang panonood sa paghihirap ng iba. Ito ay ang panonood sa sarili mong paghilom, sa paraang akala mo dati ay imposibleng mangyari. At ang paghilom na yon ay nagsisimula na sa loob mo kahit hindi mo pa ito lubos na napapansin. Ngayon, naranasan mo na ba ang mga kakaibang pangyayari na parang may mensaheng gustong iparating tungkol sa taong nanakit sa'yo? Hindi lang basta pagkakataon ang mga iyon. Iyon ang ikalimang makapangyarihang senyales na aktibong kumikilos ang karma sa panig mo. Maglaan ka ng sandali para balikan ang karanasan mo. Maaaring iniisip mo ang isang taong nakasakit sa'yo at bigla mong nakita ang pangalan nila sa karatula ng kalsada o sa pahina ng isang librong random mong binuklat. Maaaring nagdududa ka kung darating pa ba ang hustisya at sa mismong araw na iyon, nakatanggap ka ng hindi inaasahang mensahe mula sa isang mutual friend na nagbahagi ng impormasyon na nagpapatunay sa naranasan mo. O kaya na may napanaginipan mong nakatayo ka ng matatag habang hinaharap ng taong iyon ang bunga ng kanilang ginawa. At paggising mo,
Nalaman mong dumaraan na nga sila sa totoong hamon sa buhay. Ang mga ganitong synchronicities ay banayad na paraan ng universo para patunayan sa iyo na ang di nakikitang gulong ng hustisya ay umiikot sa likod ng lahat, tahimik pero tiyak. Madalas lumilitaw ang mga senyales na ito sa mismong mga sandaling nagdududa ka kung totoo nga ba ang karma, parang paalala mula sa universo na hindi ka nakalimutan. Nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga pattern na maaaring walang kahulugan sa iba, pero malalim ang kahulugan para sa iyo. Maaaring mapansin mong paulit-ulit ang isang numero na may kaugnayan sa nangyari. Makakarinig ka ng kanta na ang mga liriko ay tila eksaktong sumasalamin sa pinagdadaanan mo. O kaya na may makakasalubong kang estranghero na bigla na lang magbabahagi ng karunungan na eksaktong tumatama sa sitwasyon mo. At lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng maikling panahon. Ang mga ganitong cosmic confirmations ay kadalasang nagsisiksikan sa panahon ng matinding panghihina. Kapag pakiramdam mo'y nawawala ang pag-asa, o kapag tinatanong mo ang sarili mo kung darating pa ba talaga ang hustisya. Para bang nararamdaman ng universo ang pagdududa mo at sinasadyang magpadala ng mga palatandaan upang ipaalam na ang balanse ay unti-unti nang ibinabalik kahit hindi mo pa ito lubos na nakikita. Pero paano mo malalaman kung ang mga ito ay tunay na karmic signs at hindi lamang gawa-gawang pag-asa? Ang tunay na synchronicity ay lumilitaw nang hindi mo hinahanap. May kakaibang emosyon itong dala na nagtatangi sa kanila mula sa karaniwang pagkakataon. At higit sa lahat, kadalasan ay naglalantad ito ng mas malalalim na katotohanan tungkol sa sitwasyon mo. Mga bagay na hindi mo sana malalaman sa ibang paraan. Noong minsang niloko ng business partner ang kaibigan kong si Elena, ilang buwan siyang nagtanong sa sarili kung lilitaw pa ba ang katotohanan. Isang gabi, habang labis siyang nadidismaya, bumukas siya ng fortune cookie at ang nakasulat ay, "Maghintay ka, darating ang hustisya." Sa parehong gabing iyon, napanaginipan niyang may mga ibon na bumalik sa pugad na dati na istorbo. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng email mula sa isang kliyente na siyang nakatuklas sa panlilinlang ng kanyang partner at nagpahayag ng kagustuhang makipagtrabaho na lang sa kanya mag-isa. Ang mga synchronicity na ganito ay kadalasang naglalantad ng mas malalim na espiritual na katotohanan tungkol sa sitwasyon mo. Ipinapaalala nila sa atin na ang hustisya ay hindi lang umiikot sa pisikal na mundo na nakikita natin, kundi pati sa mga larangan ng reputasyon, oportunidad, at panloob na kapayapaan. Pinapatunayan nila na walang kilos ang walang epekto. Lahat ng ginagawa natin ay lumilikha ng mga alon, at sa huli, ang mga alon na iyon ay babalik sa atin. Kapag napansin mo ang mga cosmic whispers na ito, maglaan ka ng sandali para kilalanin sila. Hindi lang basta mga random na pangyayari ang mga ito. Ito'y mga kumpirmasyon na ikaw ay nakikita na mahalaga ang iyong karanasan at na ang universo ay tahimik ng kumikilos upang ibalik ang balanse sa iyong sitwasyon.
Anong mga synchronicity ang naranasan mo kamakailan? Balikan mo ang mga nakaraang linggo. Ang mga pangyayaring parang wala lang, maaaring iyon na pala ang senyales. Ang pagpapatunay na ang karma ay aktibong kumikilos na para sa'yo, kahit hindi mo pa nakikita ang lahat ng ebidensya. Habang pinag-usapan natin ang 5 makapangyarihang senyales, ang mga hadlang sa daan ng iyong kaaway, ang positibong pagbabagong dumarating sa buhay mo, ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa paligid mo, ang panloob na kapayapaan na unti-unting bumabalik, at ang mahiwagang synchronicities. Tandaan mo, hindi laging umaayon ang karma sa oras na gusto natin. Minsan, mabilis ang ikot ng gulong nito, agad nitong dinadala ang hustisya. Pero sa ibang pagkakataon, dahan-dahan itong gumagalaw. Maingat na inihahanda ang mga sitwasyong maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit taon bago tuluyang mangyari. Ang tunay na kapangyarihan sa pagkilala sa mga senyales na ito ay hindi ang magdiwang sa pagkatalo ng iba, kundi ang tuluyang pakawalan, ang nakakapagod na paghahangad ng paghihiganti. Kapag naunawaan mong ang universo na ang bahalang magbalanse ng timbangan, mapofocus mo ang enerhiya mo sa muling pagbangon, hindi sa pagbabalik ng sakit. Panatilihin mo ang dignidad mo sa buong prosesong ito. Ang paraan ng pagtugon mo sa karmic justice ay mas nagpapakita ng pagkatao mo kaysa sa pagtugon mo sa kawalang katarungan. Pumili ka ng grace kaysa pagyayabang, karunungan kaysa pagbababala sa iba, at pag-usad kaysa pagkapit sa nakaraan. Gusto kong marinig ang kwento mo sa comment section sa ibaba. Nakaranas ka rin ba ng alinman sa 5 senyales na ito sa sarili mong buhay? Maaring ang karanasan mo ang kailangan marinig ng iba upang maunawaan na ang karma ay kumikilos na rin para sa kanila. Ang pag-unawa sa karma ay tunay na binabago kung paano natin hinaharap ang mga hindi makatarungang pangyayari sa buhay. Sa halip na kainin tayo ng puot, maaari tayong matahimik sa kaalamang walang gawa, mabuti man o masama, ang nangyayari ng walang kapalit. Sa huli, babalik at babalik ang lahat. Magtiwala ka sa mga puwersang nagbabalik ng balanse sa universo. Kumikilos na sila para sa iyo, kahit hindi mo pa lubos na nakikita ang lahat ng ebidensya. At kung nakita mong may halaga ang mga kaalamang ibinahagi natin ngayon, pindutin mo ang inirerekomendang video na lumilitaw ngayon sa screen mo. Pinili ito ng algorithm bilang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa sa makapangyarihang puwersang ito ng universo. Pasasalamatan ka ng iyong hinaharap na sarili sa pagpapatuloy mo sa landas na ito ng karunungan at personal na kapangyarihan.